Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, yung kumalat po na draft ng resolution dyan po sa Senado. Resolution po para ma-dismiss o mabasura itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan po ay nanggaling mismo sa opisina ni Bato de la Rosa. So siya po ang nag-initiate para ma-dismiss po itong impeachment complaint. Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Bago pa mag-eleksyon, sinabi ko sa ating mga kababayan na huwag nating iboto itong si Bato de la Rosa. Bakit po? Dahil noon pa man, alam na natin na ito po ay hindi po maglilingkod sa taong bayan. Hindi po ito maglilingkod sa interes ng mas nakararami. Hindi po ito maglilingkod sa interes ng mga Pilipino. Ang paglilingkuran po nito ay ang mga Duterte. Ang priority nito ay ang kanyang partido. Hindi po niya priority ang mamamayang Pilipino. Sinabi ko po yan. Huwag nating iboto si Bato de la Rosa kasi kitang-kita naman natin na halos wala namang nagawa ito eh. Ang ginawa lang nito ay protektahan si Duterte. Protektahan si Sara Duterte. Protektahan ang kanilang partido. Isulong ang kagustuhan ng kanilang partido. Kahit mali na, ang importante sa kanya, yung kanyang partido. Yung isinusulong ng kanilang partido. Kaya sabi ko dati, please mga kababayan, wag po nating iboto si Bato de la Rosa. Tingnan ninyo. Matatapos ang 19th Congress, matatapos ang kanyang termino. Sa 28th Congress, binigyan nyo ng pagkakataong muli maupo itong taong ito. At ngayon, ang kanyang unang-unang ginagawa ay pagtakpan po itong si Sara Duterte. Ipatigil ang impeachment. I-dismiss agad-agad. Para saan? Para hindi malaman ng taong bayan ang katotohanan? Ayun lang naman ang gusto namin eh. Kahit wag nang makonvict eh. Matuloy lang yung impeachment. Gusto namin malaman saan ba napunta yung pera namin. Gusto naming malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Gusto naming malaman kung sino si Cocoy Villamin. Gusto naming malaman bakit pati si Marian Rivera at si Chel Jokno ay nakatanggap ng confidential fund galing sa Office of the Vice President at dito sa DepEd. Ang kailangan namin transparency. Tapos etong mga senador, lalong-lalo na itong si Bato de la Rosa, ang ginagawa, pinagtatakpan. Bakit? Nakinabang ka ba? Senator Bato de la Rosa, nakinabang ka ba doon sa confidential fund ni Sara Duterte? Ay nagtatanong lang kami kasi talagang todo tanggol kayo at todo pagtatakip. At biruin mo, nagpaikot ka pa ng Senate resolution para i-dismiss, ipawalang bisa o ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Na ang ground for impeachment ay dahil nga po yung milyong-milyong confidential fund hindi natin alam kung saan napunta. Ayaw ipaliwanag ni Sara Duterte. Yun lang naman ang gusto naming malaman. At totoo ba na talagang yumaman itong mga Duterte at ang dami nilang joint account? Yung sinasabi ni former Senator Trillanes. Tapos ito, yung proseso para malaman ng mga Pilipino kung ano nangyari dun sa confidential funds na yon. I-dismiss? Ibabasura? Anak ng toko naman yan. Pakinggan nga natin itong si Bato. Kapal na mukha nito eh. Yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng
soft copy, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, Alam po ni BP Sara na meron kayong ganun draft? hindi, siguro hindi. Ako lang kung pumutok na ito ngayon, di ba? Lumabas na yung mga balita na yan. Ako kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Hindi kasi makialam dito. Possible sir, Monday next week, di ba? Meron bang gusto mag-input eh? Kung hindi ngayon, baka next week. Wala pa. Hopefully, ngayon sana, kung natapos na yung mga, mga ini-input nila ng mga magagandang laman. Saan confident po kayo na makakagather kayo ng support sa college na? Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, ihain niyo sa ano niyo sa floor yung pwesto niyo. Once this submitted, then automatic yan. It will be taken up in the floor. Sir, meron po mabuti yung mga ginamit doon na constitutional provision. Kasi sabi ni Senator Coco lumabasa niya, parang incorrect in the... Whatever, may kanya-kanya tayong opinion, no? May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, research siya ng ating legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pang pigilan yung impeachment trial itself? Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo yung laman ng resolution. Basahin, makita niyo doon kung bakit. Nandun, self-explanatory. Nandun lahat. Sir, ang intention niyo po, hindi na maitago, kundi i-present dito formally on the floor yung resolution. Isubmit talaga. Once ma-read yan sa floor, then it's open for anything. Pero sir, ba't dun sa draft, dun sa nakalagay, wala man lang nakalagay doon, introduce ba? Wala man lang nakalagay na author, sino man nag-introduce ng resolution. Wala nakalagay. Lalabas din yan kung sino mag-introduce dahil pag final draft na. Kasi draft pa nga yun eh. Pero Draft, kayo magiging main author nun, sir? Correct. So sino na yung mag-initially nag-express ng intention to support the resolution? Marami na. So, hintayin ko na lang. May numbers na po kayo, sir? May number. Pero hindi ko pa masabi kung gaano kadami. Basta may number. So sir, you're confident Numbers naman is from 0 to 24. Diba? Yes, sir. Tama naman. Basta may number ako. 0 to 24. So sir, confident kayo na ma-adapt yung resolution? As I've said, I'm not hoping na ma-adapt. Ay, maganda kung ma-adapt, di ba? Basta at least for this particular issue, for this particular situation, I made the stand. Anong dapat? That is in support to, of course, Senator Tolentino's manifestation on the floor the other day, kahapon? The other day, Monday. So, mayroon na siyang manifestation na ginawa, kaya gumawa tayo ng resolution to support his manifestation. Kapal talaga na mukha nito eh, no? Ang kapal na mukha mo, Bato de la Rosa. Grabe. Talagang garapalan na eh. Ha? Garapalan na ginagamit ang kanilang posisyon para sa sariling interes, para pagtakpan etong ginawa ni Sara Duterte. Grabe kayo. Ha? Hindi nyo ginagawa ang mandato ninyo. Ano ba ang mandato ninyo? Ang pagserbisyohan at unahin ang interes ng mas nakararami, interes ng taong bayan, hindi interes ng iisang tao, hindi interes ng iilan, hindi ang interes sa mga Duterte. Anak ng toko itong nakakagalit mga kababayan. Kaya dun sa bumoto, kay Bato de la Rosa, sasabihin ko sa inyo, ang bobobo ninyo. Ang tatanga ninyo. Na ganitong klaseng politiko ang binoto ninyo. Eto mga kababayan, pakinggan natin. Eto pong si Arlene Brosas. Dahil talaga naman pong napakagarapal etong ginagawa ni Bato de la Rosa sa suporta ng ilang mga senador na mga traidor sa bayan.
And actually, sa social media ko pa nakita no, na merong ganyang umiikot. And na-browse ko lang naman at ang nakalagay doon ay parang outright dismissal, no? De facto dismissal ng supposedly ay impeachment trial ni Vice President. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, no, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Yun talaga ang umiingay na panawagan ngayon. Academicians, church workers, all the people na naririnig natin ang boses nila, gusto nilang magkaroon ng trial. Kasi paano natin malalaman kung wala talagang magiging trial? Sobra naman no, na hindi gagawin yung gano'n. And hindi po ako, kahit hindi ako legal, naiintindihan ko na dapat magkaroon no, ng impeachment trial at buuin yun ng Senado at mag-comply sila sa saligang batas natin. Parang ito kasi parang shortcut eh. So parang ang gagawin nila, para lang hindi magkaroon ng they will do it in numbers. Pero ang nakalagay sa Constitution, specifically, sinasabi doon na dapat magkaroon ng trial once na naibigay na yung articles of impeachment. Dapat immediately, agad-agad, no, magkaroon na ng impeachment court. So yun yung dapat i-comply na hindi nagagawa ng Senado sa ngayon. Okay, so yan yung sinabi ni Brosas. Napakagarapal. Napakagarapal mo, Bato de la Rosa. At ito pa, hanggang natin si Raul Manuel. Yes. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtackle ng kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation, edi in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? They have to review their functions and their mandate kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang gagampanan based sa kung ano lang yung convenient para sa kanila. So, kung dadating sa punto na isasalang in the first place ng Senado yung ganun at merong magpo-forward talaga, sobrang nakakahiya on their part. Ayan naman po ang sinabi ni Raul Manuel. Sobrang nakakahiya. Nakakahiya talaga. Nakakahiya ka, Bato de la Rosa. Grabe. Talagang outright dismissal. Gusto ma-dismiss agad. Walang trial na mangyayari. Gusto nga namin malaman kung saan napunta yung mga milyones eh. Gusto namin malaman kung sino yung Mary Grace Piatos na yan eh. Tapos ito mga walang hiyang mga senator na to, na ang trabaho ay maging transparent dapat. Pero pagtatakpan mo pa etong vice presidente, bakit ayaw niya ilagay sa trial? Bakit ayaw niya ituloy? Natatakot kayo? Pati kayo madamay kasi baka mayroon din napunta sa inyo na parte ng confidential funds. Anak ng toko talaga oh. Grabe na mga kababayan, grabe na. Ang kapal talaga ng pagbumuka etong si Bato de la Rosa. Wala eh. Hinayaan natin, binoto nyo pa eh. Wala. Ganito mangyari sa bansa natin. Nanakawan lang tayo ng nanakawan. At yung magnanakaw, pagtatakpan ng pagtatakpan ng mga kasamahan nila. Gagamitin nila yung kanilang posisyon para hindi mapanagot yung kanilang kaibigan, yung kanilang kasamahan, yung kanilang kasamahan sa partido, yung pinagkakautangan nila ng loob. Wala na. Kapag ganito mga kababayan, wag na kayong umasa na aasenso bansa natin. Dahil ang problema nasa tao na eh. Sa botante na eh. Sinabihan na natin na itong taong ito ay maglilingkod sa mga Duterte, sa partido nila, sa kanilang mga kaibigan, at hindi po sa taong bayan. Pero tingnan ninyo, nandiyan pa rin. At tingnan ninyo, kauna-unahang
aksyon bilang bagong halal muli na senador ay pagtakpan itong pagnanakaw ng confidential fund dyan po sa DepEd at dyan po sa Office of the Vice President. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.